Welcome to another conversation off the clock. Hi, I'm Camino Constantino Torres. This is Casey After Hours, and this time we're going behind the brand. Sa mga kalsada ng Kamaynilaan, maraming commuter ang nag-aabang. What's supposed to be routine has turned into an everyday struggle. At pare-pareho ang hiling ng mga mananakay. Predictability, convenience, affordability, and safety so they can make it to work and make it back home, back to the ones they love. Sa mga kalsada ng Kamaynilaan, nasasayang ang oras, nalulustay ang panahon na dapat sanay ginugugol sa trabaho at pamilya. But every crisis presents an opportunity. And Wayne Jacinto, he saw a way out. He thought, it's time to put the brakes on the problem, to get moving. Born out of the lack of options for mobility and wasted man hours on the road, Move It hit the road and hit the gas on the ride-hailing app that's changing the way Filipinos move. Joining us today, Move It General Manager, Wayne Jacinto. Wayne, nice to see you. Welcome to Behind the Brand. Thank you for having me here, Casey. All right, so Move It started with only 1,000 riders. Akalain mo yun, 1,000 riders, but now I think you have what, 14,000? Yes. Is it still as vivid? Natatandaan mo pa rin ba nung nagsimula ka? And ano ang natatandaan mo nun? Well, ang natatandaan ko nung nagsimula ako sa Move It, kasya sa isang room, isang malaking room, yung number of riders namin. No? And sabi ko sa kanila, nung nagsimula ako, tandaan yung araw na to, maiging marami tayo, maiging malakas tayo. At tayo ay tatanghalin sa isa sa mga importanteng players ng motorcycle taxi sa Pilipinas. Pero ang tandang-tanda ko din doon, nung pumasok yung Move It sa eksena, hindi kayo yung kauna-unahan, marami na kayong kakompetasyon nung mga panahon na yon. How were you able to strategize around that one fact that you were all servicing the riding public because of the lack of options? Pare-pareho kayo ng problemang sinusubukang bigyan ng solusyon. So how were you able to strategize around that? Nakita namin nung nagsisimula kami from an outsider's point of view, ano ba yung kulang? Ano ba yung kailangan ng mga riders natin? Naniniwala kasi kami na ang pagtrato mo sa mga riders, napupunan mo yung mga pangangailangan nila, no? Gumaganda yung outlook nila, gumaganda yung pananaw nila, at gumaganda yung pagsiservisyo nila sa ating mga pasahero. Kaya nung pumasok kami, nung identified namin ang mga to, doon kami nag-focus ng energy. Ito yung dapat natin gawin. Ito yung dapat nila mag-experience sa app natin. So anong sabi nila? Because that, essentially, ang sinasabi mo, Wayne, ang naging, it wasn't even a strategy. You just had to have empathy. Yes. Empathy, madama ko ang nadarama nung mga riders and nung public. So ano yung nakita nyo nung una pa lamang? Well, nung una pa lamang, alam mo, ang motorcycle taxi, no, yung ginagalawan natin mundo ngayon, is technology-based. No? So, number one yung technology. Kung meron kang magandang backing ng isang magandang teknolohiya, sunod-sunod na yan eh. So, yun yung pinaka naging advantage namin. Yung app namin, no, kaya magbigay ng mas maraming trabaho. Yung app namin mas ligtas. At alam namin na, although hindi perfect, no, yung lahat ng advantages na meron kami, nando na. So, ang kinakailangan na lang, kung paano namin ito ibibigay sa mga riders namin, paano namin ito ipaiintindi sa kanila. You were talking about the technology. Kung ano yun ang kagandahan, sabi mo, Wayne. Yun ang meron kayo. So, paano nyo pinaintindi dun sa riders? Paano nyo pinaintindi na this is what you have at kailangan nyo din ito? Normally, pag gumamit ka ng app, ng kahit na anong platform, di ba? May pasahero magbubuk. Pagbababa ka, maghihintay ka hanggang may pasahero ulit mag-book. Okay? So, yung kagandahan ito pinagmamalaki ko talaga. Ang kagandahan ng Move It app kasi, mayroon nag-book from point A going to point B. Wala ka pa sa point B, may papasok na booking sa'yo within that certain area. So, kung makikita mo, nawala yung downtime ni rider. Na imbis na pagbaba mo, maghihintay ka, tatambay ka, punta ka sa ilalim ng puno. Ngayon,
Pababa pa lang ang pasahero mo, napaplano mo na yung susunod mong ride. So, Mas nagiging seamless. efficient. Seamless siya. So, yung potential na mas kumita siya sa isang araw, mas malaki. No? Mas may potential talaga na tuloy-tuloy ang biyahe. Tuloy-tuloy ang biyahe, mas maganda, mas malaki kita. At para sa pasahero naman, natural yung reliability nandun. No? Anytime na kailangan mo na move it, nandyan siya. No? Because of that technology. You know, when I hear you speak, this is not your environment. The streets of Metro Manila, this is not your environment. You're not used to this eh. Galing ka sa boardroom. So, how challenging was it to get out of the boardroom and into the streets of the Metro? Well, siguro, let's go back to history, no? Before Move It, I started with Grab 10 years ago. So, during my interview, sa maniwala atin din, nakabarong ako. At pagpasok ko sa Grab, nakikita ko isang Catervan driver. Kulob, maraming tao, no? Ibang-iba pag nasa boardroom ka. So, pumasok sa isip ko, nasa tamang lugar ba ako? Bakit ganito yung kapaligiran? Then, nung nag-interview na kami, naintindihan ko, no? Na iba yung ginagalawan ko ng mundo at iba na yung gagalawan kong mundo. Dati, pag may meeting ako sa boardroom, no? Ilan lang kayo eh. Aircon, maganda yung surroundings, malamig, no? May libre pang soft drinks. Dito, iba. Pagpunta mo sa garahe ng taxi, madilim, medyo madumi yung nilalakaran, ibang-iba. Pati sa kausap. Pagkausap mo ang operator, pagkausap mo ang driver, sobrang totoo. What you see is what you get. Ano yung nararamdaman ko? Eto yun. Sorry na lang. Kung magmumura ako, kung magagalit ako, eto yun. Walang sugarcoat, no? So, doon nagsimula ako, medyo nanibago, no? Pero sinabi ko sa sarili ko, kinakailangan ko ma-immerse ng todo rito. Kalimutan mo lahat na napag-aralan mo. Kalimutan mo kung paano ka manamit. Kalimutan mo kung paano ka magsalita. Dahil eto na yung bago mong mundo. Doon ako nagsimula. At doon din nakita ko, ano yung tunay na problema, no, ng mga drivers natin. Nung una, sumasakay ako ng taxi, naiinis ako eh. Alam mo, pagpapara ka ng taxi, pagsakay mo, tanungin ka, boss, saan ka? Pag sinabi kong pupunta ako Makati, boss, hindi ako papunta ron, papunta ako Manila. Abang ka na naman. Kulang na lang sabihin mo sa kanila, boss, saan ka pupunta? Manila, sige, dyan na rin ako pupunta. Para pareho na kayo ng direksyon. Ibahin mo na lang yung lakad mo. Oo. So, ngayon naintindihan ko na bawat oras pala, no, mahalaga sa kanila. Bawat pupuntahan nila, plano nila. No? Bakit? Kasi gasino lang ang kinikita nila eh. And ayaw nilang ma-stuck sa traffic. Pag na-stuck sila sa traffic, yung kikitain nila para sa isang buong araw, mababawasan. So again, pinairal mo yung empathy. Inintindi mo kung saan sila nanggagaling. Pinilit kong intindihin. Pinilit kong intindihin. Kasi sabihin ko na sa iyo nung umpisa, bago ako napunta rito, hindi naman ako ganito mag-isip eh. Siyempre, alam mo naman tayo, iniisip natin pamilya, iniisip natin paano tayo mag-grow sa karir natin, paano maging successful. Pero hindi lang pala yun ang buhay. Meron pa palang iba. Ito yung mga nasa laylayan na nakikita natin, na minsan inaasar natin, nagagalit tayo. Importante rin pala buhay nila. So doon ko naranasan. Doon pinilit kong sabihin sa sarili ko, intindihin mo rin yung iba. At doon na nagsimula yan hanggang mapunta ako sa Move It. You could have, as you said, you could have stayed on the path that would only benefit you. Your career, your progress in your career, paano mo mas mapapaganda yung buhay ng sinabi mo nga, pamilya nyo. Pero kailan pumasok yung, teka muna, nasa posisyon ako para pagandahin din ang buhay ng iba at ito yung mga rider na nasa ilalim ng aking pamumuno. So, ang una ko kasi napansin, ito, mahirap ang pakinggan. Pag ang driver o ang rider namatay, paano yung pamilya? Alam ba nila ano ang kahalagahan ng insurance? Alam ba nila yon in the first place? Nag-iipon ba sila? Diba? So, doon ko na-realize kung gaano ka-importante na bigyan sila ng mas magandang buhay. Dito na pumasok yung mga ideas na nakuha ko from my previous work. Number 1, life insurance.
walang nagbibigay ng life insurance eh. Di ba? Bakit? Gig economy tayo. Di ba? So, paano na yung pamilya? Maniwala ka't hindi. Pag ang isang rider o driver namatay, ang pwede mo lang maibigay, burial assistance na magkano? May SSS ba sila? May PhilHealth ba yan? May pag-ibig ba yan? Maaring wala. Maaring meron. Kaya naisip ko talaga, makapagbigay ng something na may mahahawakan ang rider, ang family. Paano mo pinaglaban yon? Okay. Kasi iba, di ba? At the end of the day, this is a business you're talking about. Di ba? Andyan ka para kumita ng pera. Hindi ka naman papasok dito para malugi. Exactly. Di ba? But you're not the only one running the business. Di ba? You have some certain people that you're answerable to as well. So, paano mo pinaglaban yon? Mahirap. Kasi kinakailangan ko ipakita sa kanila eh. Ano yung importansya? Bakit kailangan ito? And magugulat ka sa resulta. Gumawa ako ng 2 cohort ng drivers. Isang may life insurance, isang wala. Tinignan ko sino mas productive. Siyempre announced. Lumabas na mas productive yung alam nilang meron silang life insurance. And therefore, instead of spending sa ibang bagay, no, to retain the drivers, why not spend it to life insurance? Dalawa eh. Natulungan mo yung kumpanya, gumanda ang serbisyo, at natulungan mo yung pamilya ng rider. Kasi ano yung pakiramdam nila? May nasasandalan sila na hindi buwis buhay yung ginagawa nila? Yes, exactly. Alam mo yung peace of mind, knowing na ano man mangyari sa akin, andyan ang isang move it para tumulong, para gabayan ang pamilya ko kahit wala na ako. Yun yung pilit kong pinapakita sa kanila. As a matter of fact, last week, meron akong binigyan ng cheque. Ito yung benepisyo ng life insurance. At nakakalungkot kasi ang bata nung rider, no, for the past 7 days, hindi na siya bumabiyahe dahil meron siya nararamdaman. At dahil walang ospital na tumatanggap sa kanila, kasi sinasabi, masakit lang ulo mo, uwi ka na lang. Binawian siya ng buhay. 35 years old. Binawian ng buhay. So, nalaman namin, no, na wala na yung rider na to. Kasi nakikita naman namin, sino masisipag. Then, agad na kinontak namin yung family. Sabi namin, pumunta po kayo sa office, meron kayo matatanggap. Nung pumunta yung asawa niya, no, yung asawa, janitress, sabi sa amin, namatay po, hindi namin alam, may sakit pala. Sabing gano'n. Inabot ko yung cheque. Inabot ko. Alam mo, sabi sa akin, pagkakuha ng cheque, magkano po ba to? Kasi binigyan ko siya ng cheque na 1 million pesos. Benepisyo dahil ang asawa niya ay masipag. At sinabi ko sa kanya, yan ang iniwan sa'yo ng asawa mo. Dahil hanggang sa huli, mahal niya kayo at yung sipag niya, may bunga. Ito yung bunga. 1 million pesos para sa kanila, isang napakalaking halaga. No? Doon nabuo ang pangarap, doon nabuo ang pag-asa. Ang pangarap na mapagtapos ang anak, 3 anak eh. Yung isa college na. Muntikan hindi makapag-aral, buti may tumulong na ipasok sa public school. Pero doon nabuo ang pangarap. Doon nagkapag-asa na ang sabi niya sa akin, maraming salamat po. Meron po kaming pagsisimulan ngayon. Yung mga ganung bagay, ito yung hindi mababayaran. Yung mga ganung bagay, ito yung paglalaban mo sa boardroom. No? Kinakailangan natin magkaroon nito. Dahil buhay ng bawat Pilipino, para sa akin, importante. I'm gonna go back a bit to when Grab acquired Move It. How life-changing was that for Move It? And ano yung mga nadala nito, no, when the acquisition happened? Nung nandito na si Grab, tulad nung binanggit ko kanina, no, teknolohiya, no, napaka-importante nito. Minsan kasi we take the word technology for granted, di ba? Naririnig ko pa nga minsan sa social media, teknolohiya, di ba? Pero totoo yan, no? Bit-bit ng Grab, no, ang taong-taong experience sa pag-handle ng drivers, ng passengers, pati ng mga merchants,
at syempre yung technology. No? Ito ang naging vehicle ng Move It para mas lalong umunlad. Aminin ko sa'yo, nung nagsisimula kami at wala pa tong sinasabi natin technology, yung app mahirap gamitin. Yung user interface. Yes. Magbuka ngayon, nagbuka halimbawa, nagbuka sa bahay mo. Maniwala ka hindi. Merong 5 rider darating dyan. Totoo. Mamimili ka kung sino. Di ba? Sino ba? Kasi may problema yung app. Minsan nagbubuka, yung rider nasa labas. Hindi kayo nag-meet. Di ba? And nung dumating si Grab, lahat siya nawala. At higit pa ron, nagkaroon kami ng mga safety features na wala pa dati sa merkado. Di ba? Tulad ng fatigue nudge. No? Pagpagod na yung rider, alam natin di ba? Kasi naka-open yung app. Hindi na-nudge natin siya. Parang, kuya, baka gusto magpahinga. Okay, so you mean to tell me that the technology didn't just stop at booking a ride. Nahanapan niyo pa ng ibang use. And in this regard, ang sinasabi niyo, for safety. Yes. Okay. Yes. So, isa yun, di ba? Alam naman natin na may mga oras sa isang buong araw, kahit sa EDSA, maluwag yung EDSA. Eto, hindi mo minsan mapipigilan o hindi mo mapapansin na mabilis na pala yung takbo mo. Kaya meron kaming speed monitoring alert. Pag medyo bumibilis ka na, lumalagpas ka na sa itinakdang speed na binigay ng technical working group, mag-iilaw yung app mo. No? Magbabago yung kulay niyan. So ngayon, ikaw bilang rider, uy, sobra na pala ako. Pag may minor ka. Okay. So yung mga ganyan technology, no? GPS-enabled, gamit ang app na ito, no, nakakatulong na malaki to. So fatigue, speed, what else? May SOS button tayo dyan. No? Ano yung SOS button? Okay, so halimbawa lang, no, anumang aksidente o infraction na nangyari sa daan, isang pindot lang, makakatawag ka sa pulis. Diretso yan. No? And siyempre, hindi tayo tumitigil dun. Si Move It, nagtalaga na rin kami ng mga tinatawag namin na emergency response team sa bawat lugar sa Metro Manila. Kung saan, no, parang PNP. 5 minutes? May 5 minutes ka? Within 10 minutes naman. Okay. Kasi magbibis, mag-helmet pa siya. Within 10 minutes, darating sila. No? Kasi spread throughout Metro Manila yan. Iba-ibang area. No? Mga volunteers natin yan. Mga rider volunteers natin na train natin using Red Cross. So marami tayong nagagawa dito. No? Marami tayong pwedeng gawin. Doon sa speed pa lang, kung ikaw halimbawa yung pasahero, di ba paminsan, ugali nating Pilipino nahihiya ka para sabihin, kuya, medyo masyado nang mabilis. Di ba? So ngayon, at least, kung ikaw yung pasahero, if you know that there is that feature when you use Move It, yes. mas kampante ka. Yes. Wala ka nang iisipin kundi makarating, kung ikaw yung pasahero, you don't have to think about anything but to get to your destination. Yes. Totoo yan. Kasi hindi mo na cargo, hindi mo na iisip. Hindi mo na isipin di ba? Andiyan na si app para gawin yun para sa'yo. Di ba? So, actually maraming safety features, no? Pero, alam mo, bukod sa safety features, syempre, importante rin yung pag-uugali ng ating mga riders. No? Importante, alamin natin. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Parang good vibes ko Yeah. Di ba? May mga time na, awayin ka lang ng asawa mo. Diba? Sira na araw mo. Sira na yung araw mo. Ang problema, pati sa pasahero mo, mabibit-bit mo Diba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, napakabuti mong tao. So, anong ginagawa mo? There's training for that? Actually, there is. No? Nakipag-partner kami sa Ateneo Bulatao Center for Psychological Services. Kung saan, inaaral namin yung mga riders namin. No? Hindi naman namin na-eksperimento, pero pinag-aaralan namin kung ano bang pinanggagalingan nila. No? Ano yung background nila. Although alam naman namin, pero paano yung parang frame of thinking, no? So, from there kasi, makapag-design kami ng mga training materials, training kung paano sila tulungan at turuan. And so far, how has it been? So, nandun pa lang tayo sa stage na nag-aaral tayo. Okay. Bakit nakita mo yon as one of the points that you wanted to focus on, yung behavior ng rider? Because, again, some would just
owe to a bad day, katulad nung sinabi mo. That's an isolated case, di ba? Baka gutom lang, baka may away. But you saw it as a point that you should focus on. Why? Kasi alam mo, yung time spent sa mga riders, nakikihalubilo ako dyan eh. No? Pinupuntahan ko sa bahay yan. Nakakasama ko yan, kumain, uminom lahat. At doon ko nakikita yung pagkakaiba. Pagkakaiba ng, sabi natin, iba't ibang antas ng pamumuhay. Diba? Kung ano yung nag-work sa isang professional, maaring hindi mag-work o baka maaring may ibang approach pagka nandito sila. So naisip ko na dapat natin gawin to kasi ang assumption, pag kinausap mo na intindihan, ikaw lang yon, akala mo lang yon, diba? Baka hindi. So kaya naisip natin na, teka lang, himayin natin to, isa-isahin natin, diba? Because at the end of the day, Wayne, do you also think that sila rin ang mawawala ng trabaho eh? Yes. Pwede ka naman kumuha ng panibagong rider. Yes. Pero hindi kasi sapat yun. Ay, para cycle lang yan. Diba? Kumbaga, para nasa conveyor belt lang yan. Pagka-reject, tapon sa basket. Diba? Ayusin natin. Diba? Kasi naniniwala ako, pag binago mo yung buhay ng isang tao, pinakita mo na mabuti ito, maigi mabuti yan eh. Yung pamilya maigi mabuti. Yung anak maigi mabuti. Less para sa atin isipin yung problema ng lansangan. Let's talk about the riders. We've been talking about safety in terms of technology, may mga built-in na kayo dyan. Pero yung human-to-human contact, di ba, importante pa rin yan. Para sa mananakay, gusto ko na, halimbawa, alam ko na dumaan na itong rider na ito sa isang magigi at masusing proseso to ensure my safety as a rider. So sa Move It, may ganun ba? Yes. So bago siya, actually, may tawag kami dito, pasado, bago pasada. So pagdating niya sa office, pagdating niya sa center namin, unang chine-check dyan, yung sasakyan, yung motorsiklo. So within standards ba? Okay pa ba yung mga preno nito? Okay pa ba? So after nun, yung mga papeles, may NBI ba to? ORCR? Professional's driver's license. Yun ang pinaka-importante sa lahat, yung professional driver's license. Pagkatapos nun, pag na-check natin lahat ng documents, nagkakaroon din tayo ng mga drug testing para sigurado lang, gusto natin safe. Tapos nun, titignan natin yung magkakaroon na skills assessment to. Titignan natin kung gaano siya kahusay magmotorsiklo. At pagkabagsak, wala tayong magawa kundi bagsak, pwede ka mag-training ulit, then balik ka ulit. Pagka pumasa ka na dyan, that's the time na magkakaroon ka naman ng classroom training, video training, para sa mga service mo sa pasahero. Then after nun, pag naipasa mo na lahat yan, okay na. Pwede ka na bumiyahe sa Move It. Pero hindi natatapos yun doon. Every 6 months, meron pa rin tayong drug testing, meron pa rin tayong parang revalida of some sort na titignan natin yung kakayanan niya bumiyahe. Bakit ganun na lang, Wayne, yung kagustuhan mo na ma-professionalize itong sektor na kinabibilangan mo? Because, as I said a while ago, it's a business. And some would just look at the bottom line, look at the profitability at the end of the day. But you are thinking of all these things for the rider, for the riding public, and also for the bottom line of the company. But ganun na lang ka, ang dami mong iniisip para lang mapaganda yung experience ng lahat. Minsan din ako nag-commute. Hindi naman ako pinanganak na, alam mo na, di ba? So, ang hirap. Na-experience ko dati, especially sa Taft, Sumasabit ako sa jeep. Napakahirap. Bilang estudyante, noong time na yon, naisip ko na sana dumating yung araw na gumanda naman yung transportation system natin. Lalo na nung nakalabas ka ng bansa. Diba? May schedule, lahat maayos. Hindi ko kayang gawin sa Pilipinas yan. At least mapunan ko yung gap ng problema sa transportasyon ngayon. Alam mo yung kasiguraduhan na pag lumabas ako ng bahay ko,
may masasakyan ako. Dati hindi ka sigurado eh. Di ba? Minsan kahit pumara ka ng taxi, dati ka maputi, naging kulay itim ka na, nandun ka pa rin. Ngayon, ipindot ka na lang eh. Di ba? Sigurado ka may susundo sa'yo. At kung umalis ka man, pumunta ka ng mall, alam mo makakauwi ka ng ligtas. In the past few minutes, you've been talking about your vision for the company. At saka yung vision mo para sa mga riders. Kung ano yung gusto mo sanang matamasa nila sa pagtatrabaho na kabilang sa Move It. Dapat bang magkataliwas, magkaiba yung dalawa? Dapat bang dito papunta yung vision mo sa company, iba ito dun sa gusto mong mangyari sa mga riders? How do you marry the two to maximize the potential of not just the riders but also of the company? Hindi gagana ang isang platform tulad ng Move It kung wala tayong riders. No? Hindi pa ata naiimbento yung motor na nagmamaneho ng sarili niya. At napaka-importante nito. No? Kung pakikitaan mo ng kagandahang loob ang rider, ititrain mo sila maging professional, maging safe, doon mo makikita yung pag-unlad ng rider at pag-unlad ng kumpanya tulad ng Move It. Sabay mangyayari yan, no? Ika nga, ayoko ng kami lang yung nananalo, kayo natatalo. Gusto ko, pag naging successful kami, kayo din. Pagkakasama tayo. Ayun ang lagi ko sinasabi sa kanila. Hindi lang si Move It to. Tayo to. Hindi nga kami si Move It eh. Mas si Move It kayo. Alam mo kung bakit? Kayo yung nakikita ng pasahero. Pag nakita ka ng pasahero, may ginagawa kang hindi maganda, sinasabi niya ba, yung pangalan mo, si Juan de la Cruz, may ginawang hindi maganda? Hindi eh. Ang lalabas, si Move It, may ginawang hindi maganda. Kaya si Move It, ikaw yun. Tayo yun. Tayo si Move It. Sabay tayong uunlad dito. How do you ensure na, kasi kumbaga, Wayne, parang, listening to what you're saying, nagkakaroon ng ownership dun sa kultura. Hindi lang siya training eh. Parang, nung una, sige, ititrain mo, pero paano nyo naitawid na may ownership na dun sa kultura ng safety, ng discipline, na si Move It at sila, katulad nga ng sinabi mo, ay naging isa? Meron kasi kaming team ang tinatawag namin dito, driver engagement team. No? Kinikilala namin mabuti yung mga riders namin eh. No? So, kinakailangan iisa tayo rito. No? Ginaguide namin sila. We want them to feel na they belong. At home kami rito. Pag pumunta yan sa center namin, no, kahit mag-unli ka pa yan, walang problema sa amin yan. Kasi nga, gusto namin na maramdaman nila. No? Na iisa lang tayo dito, iisa lang tayo sa laban, hirap sa lansangan, iisa tayo, at iisa lang ang pag-unlad natin. No? Yun yung nakikita nila from us. At ang pinaka-importante rito, ako bilang general manager, never mo kinakailangan magpa-schedule sa secretary para makausap ako. Puntahan mo ako anytime mag-usap tayo. Sobrang wala dapat maging barrier yan. No? Dahil isa lang naman tayo rito. Yun ang pinaparamdam ko sa kanila. And this culture of discipline, of safety, of just being one family, how has it affected the bottom line? Talk to me about the numbers. Nakita niyo ba yung pag-unlad din ng kumpanya? Yes. Importante ang retention. Importante na meron kaming riders. The more na tinitreat mo sila ng maayos, the more sila mag-i-stay. Maniwala ka sa hindi. Mas magastos kumuha ng bagong rider kaysa mag-retain. Diba? So, at the end of the day, mas panalo pa rin yung kumpanya. Hindi ko lang pwede sabihin sa'yo kung magkano kayo nakita, pero... pero nakita mo, tumataas. Tumataas siya. Nag-grow. Definitely. Exponential growth. No? Dahil sa ways at yung nakita namin kung ano yung pwede nating itama. Napapag-isip lang din ako, Wayne, because of everything that you've mentioned so far. The innovations, not just in technology, but also in the way that you deal with the members of your team. Kalamitan pa rin ang tingin ngayon, alternative lang yang motorcycle taxis. I mean, when you look at it really, our subway, wala pa. The mass transport system,
it's still lacking. And yet, the motorcycle taxis, I feel, are still being thought of just as an alternative, not as a permanent alternative. Kumbaga ngayon, option lang. Pero bakit hindi siya nagiging permanent alternative, permanent option? Ang nakikita ko, in my opinion, ang kaya kasi isakay ng motorcycle isang tao lang. No? Unlike yung public transportation, isang bago ng tren, isang bus, isang jeep, marami. 'Di ba? So, kaya pilit nilang sinasabi na si motorcycle taxi ay alternative form of transportation. Pero, base naman sa amin, hindi na siya alternative eh. Siya na yung naging primary form of transportation. Bakit? Pag lumabas ka, gaano ka-traffic? Sabado, matraffic eh. Linggo, matraffic na rin. No? So kung may pupuntahan ka, ano yung unang papasok sa isip mo? Ay, mag-jeep ako kasi wish ko matraffic. Hindi eh. Mag-move ako. Kasi ang bilis ko makakarating sa pupuntahan ko. Diba? Yun ang unang pumapasok sa isip natin. Hindi na yung, ay, gusto ko ngayon, parang feel ko ngayon, magpa-traffic sa EDSA, magbabas ako. Never naman pumasok sa isip natin yan eh. Ang pumapasok sa isip natin, paano makakarating sa pupuntahan ko ng mabilis, ligtas, at buo, no? Pagdating natin doon. Reliable na, mura pa. Pero nararamdaman nyo ba na nandun din yung suporta ng gobyerno, halimbawa? Kasi kayo, you're doing your thing, you know, you're doing your job, performing your mandate that you have in your company. Pero iba rin kasi pag nakita ka na ng gobyerno na isa tong pamamaraan para maayos ang mobility ng sambayanan. Actually, alam naman nila yun. Nakita naman nila kung gaano ka-importante ang motorcycle taxi. But what else do you need from government? Is there anything that's still lacking? Actually, yung ano lang eh, maisabatas lang, no? Parang ang tagal nang iniintay ng lahat ng riders, lahat ng company, na maisabatas to. Ang problema, parang mahirap naman magsalita, pero parang ping-pong kasi siya. No? Back and forth, back and forth. Hindi namin alam kailan ba talaga. No? Ang sinabi pag sa saliksik, pag-aaral, sabi nga nung isang rider dun sa isang hearing, kung pagsasaliksik to, kung pag-aaral to, mga doctorate degree na tayo by now. Dahil ilang taon nang tumatakbo to. Diba? Asa na yung batas? So, yun yung nakikita namin problema. Gusto namin siyang maisabatas. Ang problema, hindi namin alam kung paano. Alam namin kung paano. Pero sino yung gagalaw para maisabatas? What would make it different? Kung may batas na, ano ang magiging pagkakaiba sa kung anong sitwasyon ngayon? Siyempre, pag may batas na, mas sisigurado natin ang kabuhayan. Kasi ngayon, anytime, ipatigil mo yan, titigil yan. Pag sinabi natin, tomorrow, wala nang motorcycle taxi, hindi ka pinoproteksyonan ng batas. Diba? Isipin mo yun, libo-libong umaasa rito. Hindi lang ng commuter, pati ng mga pamilya ng rider. Let's talk about inflation, and how it's affecting everyone's lives. Mapa-rider man yan or pasahero. Paano nyo sinisigurado sa Move It na may benepisyo ang rider, may benepisyo din yung pasahero? Sa hirap ng buhay, pare-pareho lang naman ang pinagdadaanan ng lahat. Unang-una pagdating sa pamasahe. No? Ang masaklap dito, tulad na banggit ko kanina, walang batas. Nung sinimulan tong pilot study way back 2019, kung ano yung nakalagay doon sa guidelines na fare, up until today. Yun pa din? Yun pa rin. No? Yun pa rin. So, well, okay naman sa passengers kasi syempre di nagbabago yung presyo. Pero paano yung riders? Kaya naman, balikan naman natin yung technology. No? Kasi alam namin wala kami magagawa. Hindi namin maitaas yung pamasahe. Di gawin na lang natin ganito. Gawin na lang natin efficient. Kaya naman yung booking natin, no? Tuloy-tuloy. 'Di ba? So mas efficient, lesser yung downtime, mas maraming kinikita yung rider. And finally, Wayne, sa lahat ng mga sinabi mo, ng mga plano mo, how do you intend to build on what you have now and Move It to a point that
it's going to have a permanent place in a Filipino commuter's journey? So unang-una, siguro, maisabatas natin, no, itong motorcycle taxi. Kasi pag naisabatas natin yan, I'm sure, no, mas nadami ang option ng mamamayan, no? At ang Move It, gamitin lang nila yan, no? Gawing kasangkapan. Kami naman sa Move It, ang vision namin, siyempre, ang maging isang app hindi lang para sa motorcycle taxi. Gusto namin sana mangyari dito, no, yung inklusibong klase ng app kung saan pwede na natin i-connect, no, ang motorcycle taxi sa LRT, sa jeepney, sa bus, no. Para na sa ganun, no, lahat tayo rito hindi nahihirapan, 'di ba? Yung pangarap ko nung sumasabit ako sa jeep na magkaroon ng mas magandang transportasyon. Ngayon tingin ko magagawa ko kung lahat-lahat magtutulungan dahil ang transportasyon, ang safety, no, shared responsibility kasi yan, no? Ang urban mobility, kinakailangan inclusive yan, no? So, yun lang ang gusto ko sana para sa Move It. Wayne Jacinto, their General Manager of Move It. Thank you so much for taking us behind the brand. Thank you very much.